Ano nga po ba ang kapangyarihan o abilidad na payuhan ito? Alasin po natin. Ito po yung pinakapaan niya at yung dumidikit sa mga dahon. Atin pong tuklasin kung ano nga ba ang mga tinataglay o abilidad niya naging bato ng bayuko. Una po, nability nila yung magaling sa grasya po sa mga pagkain. Sila po naninirahan sa mga ganito, katubigan o maputik, at dumidikit din po ito sa mga dahon ng saging. Lalo na po pag bagong ulan lang. Yun nga lang sa init, mahina sila sa matinding init. Kaya ang pinakang tirahan po ng mga bayuko ay ang sapa, yung mga matutubig pong lugar. At gusto nila yung umuulan-ulan kasi yan talagang kanilang kagustuhan, ang malalamig. Pero ito, magaling din po ito sa sa mga pangnegosyo talaga yun. Pero yung halina, hagip niya rin po ang panghalina, mga pampaamo. Yan po kasi ang sa mga katubigan na katira, yung mga ganyan. Kuhol yan, kuhol, bayuko, susok, yan, maiinam po yan. So ito, dumidepensa rin naman po ito sa spiritual at saka po sa physical, lalo na po sa nagkakaroon ng lagnat o sakit ng ulo na kaso. Ay kayang lampasan ito sa pakpak ng dasal. Ito'y bumabalo sa bawat pagdaan, palagi may panagot. Puso ng tao andon ang bituin. Lahat ng laban ay kayang lampasan ito sa pakpak ng dasal. Ito'y bumabalo sa bawat pagdaan, palaging nagpanagot. Sa puso ng tao andon ang bituin. At di maglalaman sa piling at hikimbing. Hindi natitinag, hindi nawawala. Taglay na panalangin ng langit sa lupa. At ito na nga po sila. Sa tunog ng harpa, naririnig ko sila. Isang bulong ng lakas, isang hinining na himig. Pulat ginto sa sakit na liwanag, ang kanyang pakpak nagiging kalasag. Agimat ng tao, ang doon ang bituin. Agimat ng anghel sa dilim ay hihimbing. Ito naman pure na red, pero hindi po dikit ito sa magnet. Umo siya na red. Red umo. Ito, bagsik din po nitong isa na to. Tatlong kulay po ito, hindi lang. Ayan, mga dikit sa magnet po yan. Amazing po dito. Pulang-pula talaga. Liwanag ng kanyang kulay puti. So yun lamang po. God bless.